Ito yung mga motor na pang tatay talaga eh. Yan, yung mga YTX, Barako, yan, TMX. Uy, malakas din. Malakas din. Grabe, umaangat yung harap ko ah. Mahirap din yung ano yung hiram-hiram. Kaya tumigil na ako sa sa pagbabragger bike. Lagi kayong sumunod sa inyong manual. Pag sinabing brake in, pwedeng soft brake in o kaya naman hard brake in. Buti na agapan nyo to, no? Kasi kung hindi, malata talaga takbo nito. So what's up guys, nandito kami ngayon sa Palmera. Kasama natin si Kabrad TV, syempre no, yung ating tropa yan na vlogger din no? Pero habal-habal talaga to eh. Pero joke lang yun. So ngayon guys, meron kaming kukunin na isang unit no, sa kapatid niya. Nagka-problema kasi yung unit na binili niya. Kaya eto nga, kukunin namin para maremedyohan yung naging problema. Kasi ang kwento nito guys, para sa kaalaman lang ng lahat no, pag break in mo muna no, wag mo munang madaliin. O kaya naman pag break in, tsatsagain mo talaga eh. Diba Kuya Roll no? So hindi po pwedeng hindi po pwedeng pagka gagamitin mo kargahan mo na agad ng mabibigat. Break in muna. So kinakailangan dumaan siya sa proseso na kung saan nararapat. So yun nga. So nilagyan niya kasi ng sidecar. No, sidecar 300 pa lang yung takbo. Yun yung istorya. No, 300 kilometers pa lang yung takbo. Pero imagine guys, 6 months na yung motor na to. Ibig sabihin hindi talaga madalas gamitin. Bihirang-bihira talaga to gamitin. Kaya nagtataka kami. No, 6 months na pero 300 pa rin. Yung 300 pa lang yung takbo. So ayun, eto na nga no. So tingnan natin yung kanyang, yan ba yan? Hindi, Kawasaki yan. Ayun. So yun, kukunin namin yung YTX na may tricycle. Ayun, shoutout muna Kuya Raul, Kabrad TV. Ayan ayan si Kabrad TV yan. Ayan ito yung ito yung Yamaha White. Ang ganda bago pa. Bira gamitin kaya ayun. Yan ito nga, so yung Yamaha YTX. So may sidecar na siya, stainless pa yung sidecar niya. Ilan ang takbo niya? 313 no. Pero may sidecar na siya, so medyo alanganin talaga, no. So kailangan tanggalin natin yung sidecar. Hindi po yun, hindi po advisable yun. Kailangan gumagana talaga siya, tumatakbo talaga. Masisira yung pag naka-idle, yung ganyan lang. Masisira po yun. Kailangan may load. May ganun bang break-in? Oo. Mahihilaw po yung takbo nun. Sinabi nga nung hilaw yun. So kailangan kahit mga 1,500. 1,000 na lang. Sabi natin 1,000 kasi matagal na, 6 months na to eh. So mga 1,000 pwede nang kargahan ng sidecar. So naging problema kasi guys, may sidecar na siya ngayon, 300 pa lang yung takbo tulad ng sabi ko sa inyo kanina. Kaya hindi advisable talaga yun. So kailangan talaga na itakbo talaga siya na may load. Yung load yung driver lang na para maging smooth yung kanyang break-in. So ayun na nga guys, no, ito na yung ating susi no, ng Yamaha YTX 125 na nilagyan ng sidecar. 300 kilometers pa lang yung tinatakbo, so hindi siya talaga advisable. So ang gagawin natin, ayun, binaklas na nga yung sidecar, iuwi to sa lugar namin, tapos ibe-break in kahit mga 1,000 lang para at least hindi naman malata yung takbo niya pag nalagyan na siya ng load na sidecar. Kita nyo, hindi talaga ginagamit. May plastic pang stem ng kanyang side mirror, ay may plastic pa. Tara, so ayun nga guys, okay, iuwi na natin para ma-break na. Check muna natin yung side mirror. Ayan, ganyan nakababa sa gitna. Yan, so adjust natin yung side mirror. Buti na agapan nyo to, no? Kasi kung hindi, malata talaga takbo nito. Okay kuya,
Patras pala to, no? Sa likod pala ano nito, Primera? Sa likod? Lahat? Oo, lahat. Okay, lahat, no? Yan na lang po sundo mo sa tawa mo. Tara. So yun guys, no? Iba yung cambio niya, yung transmission niya is puro paatras. Ayun, segunda. Puro paangat, ibig sabihin. Matigas yung shock. 4 kasi yung shock nito eh. Kaya matigas. So yun, ang ganda ng kanyang ano, kanyang gauge, no? Classic. Saka yung ilaw niya classic din eh. Ayos, ang sarap. Teka lang. Kuya Raul, yung papel. Papel. Nasa'yo? Okay, sige. Ayun, so may papel naman. Kasi importante yun guys. Mamaya gamitin natin to eh. Wala palang papel, yari tayo dito. Medyo nakakapanibago talaga pagka naka-stock na shifter. Malakas din, may ano din, may hatak din. Sabagay, Yamaha to, YTX 125. So may hatak din. So yung kanyang transmission puro pa kalawit, kalawit. Hanggang kwarta yata to or quinta. So malalaman natin yan. Ayan, so bawas natin tapak sa harap. Medyo nakakapanibago kasi iba yung forma ng manubela, ng manibela. Ay, nako. Nasaan ang ilaw? Ilaw. Op, mali. Naka-ilaw ba tayo? Ilaw to. Naka-automatic ilaw na pala. Mahina lang yung ilaw. Maganda pa yung takbo niya guys, ha? Sa totoo lang, ha? Napansin ko maganda pa yung takbo niya. Smooth pa yung kanyang makina. Kasi bira-bira lang talaga sa gamitin eh. 300 oh. Baka nga kung saan-saan lang napupunta ito eh. Baka nga pang malapitan lang to eh. So yun na nga yung sinasabi natin guys, no? Lagi kayong sumunod sa inyong manual. Saka syempre sa sinasabi ng mga talagang mga marurunong na sa pagmumotor. Pag sinabing brake in. Dalawa lang naman yung pwede nyong gawin sa brake in. Pwedeng soft brake in o kaya naman hard brake in. No, sa aking pananaw mas maganda. Sa aking pananaw to, base sa experience ko, mas okay sa akin yung soft brake in. So ginagawa nila, inaano nila eh, hard brake in nila. Pwede naman yun, kayo bahala, kayo masusunod. Nasa sa inyo naman yun eh. Ito yung mga motor na pang tatay talaga eh. Yan yung mga YTX, Barako, yan, TMX. Yun yung mga kauri niya eh. Uy, malakas din. Grabe, umaangat yung harap ko ah. Pagpasok ko ng segunda, malakas din. Actually maganda rin tong motor na to, no? Medyo malakas lang yung vibrate sa aking mga paa. Malakas din yung vibrate kasi nga na-stock to malamang eh. Puri mo 6 months 300 pa lang ang tinatakbo. Alright, mukhang mapapahinga yung Raider ko dito ah. So pag may mga biyahe tayo, siguro hiramin natin to. Ito gagamitin natin para ma-break in. Kaya nakakatakot din kasi syempre, lalo na kung di mo gamay, tapos baka masira mo pa, diba? Sa'yo pa abutan ng sira. Mahirap din yung yung hiram-hiram. Kaya tumigil na ako sa pagbabragger bike. Sensya na hindi ko sa akin tong motor, kaya hindi tayo maka-overtake ng medyo malakas-lakas. Pero in fairness, malakas din, no? Yung kada palit niya, wala nga lang siyang dulo. Hindi siya yung dumudulo talaga, no? Yung mahaba yung Primera, ganun, wala siyang ganun eh. Hindi ko alam yung plano ni Kuya Raul dito kung pero inutusan niya lang ako kasi na kunin to. Tapos hindi ko alam sa kanya kung sabi niya sa bahay niya daw muna to ipapark kasi may garahe kami. So hindi ko alam yung mga susunod na mangyayari, pero yun nga, mamaya gagamitin natin to sa pagsundo natin kay Mrs. Yun si Paloma. Paloma. Ay, maganda pa rin si Paloma.